Magandang gabi sa lahat, sa ating mga kapatiran, sa ating mga tagapanood po ng mga taga-subaybay o mga sumubaybay sa ating programa. Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon po ay ating ipapatuloy yung ating pag-aaral kada Biyernes. Nasa chapter 4 po tayo sa aklat ng Roma. At muli ko pong ipapaalala, ang aklat ng Roma po ay isang sulat po ito ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Roma. Kaya kung ito ay ating nais maintindihan at maunawaan yung kabuuan ng kanyang mensahe, ay hindi po pwedeng isa-isang bersikulo po yung kukunin natin at maging batayan ng ating paniniwala. Dahil isang sulat po ito, kailangan po natin itong basahin ng buo. At dahil sa mahaba ito, ang ginawa natin ay pinag-aralan natin ito chapter by chapter. So yung nangyari o naging pag-aralan natin sa chapter 3 ay ang tungkol po sa batas at kautusan. Magkaiba po ang batas at kautusan, pero ito po ay magkakadina. At yun po ang ating napag-aralan. So kung ngayon ikaw po ay nakapanood ngayon lang, at mapasyalan mo itong aming pag-aaral dito sa aking FB account, pwede nyo pong panoorin ito. Itong chapter 1, chapter 2, chapter 3 ng maintindihan mo yung kabuuhang naging terrain ng ating pag-aaral. So, hindi po natin patatagalin pa. Tayo po ay magsisimula at buksan natin ng isang panalangin ang ating programa. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, Elohim ng aming mga ninuno, El Abraham, El Yitzchak, El Jacob. Sa gabi pong ito, Ama, kami po ay humihingi sa iyo ng patnubay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na mangusap sa amin, maging sa lahat ng mga makapanood po ng programang ito, ay magkaroon po sila ng malawak na pangunawa at magiging bukas po ang kanilang sarili upang ianalisa ang aming maibabahagi. Hanggang sa gayon po, Ama, ay magkaroon po ng komparison ang pagkakaunawa tungkol sa sulat ni Apostol Pablo, dahil na marami po, Ama, ang napapariwara na mga pananampalataya dahil po sa sulat ni Apostol Pablo na ito'y hindi nila naintindihan. At alam mo po ang nais namin, Ama. Kaya sa gabi pong ito, ang patnubay mo ang aming hiniling sa bawat isa sa amin na magiging daluyan kami ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan mo, ang kabutihan na iyong itinuro mula pa sa simula sa pamamagitan ng mga propeta hanggang sa panahon ni Messiah Yahushua, ang tunay na Elohim. Amen. 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 Okay, once again, magandang gabi at sa mga makapanood po nito, magandang araw po sa inyo mga kapatid. At simulan po natin ang ating pag-aaral sa Romans chapter 4. So, bago natin simulan, muli kong ipapaalala, ang ating pong ginagawa ay hindi upang laitin o kutyain yung existing na mga pananampalataya o interpretasyon ng mga sekta o grupo. Hindi po ito pangungutya, kundi ito po ay nagiging pagbukas pintuan upang ianalisa ang iyong kinatatayuang pananampalataya o paniniwala o pagkakaunawa tungkol sa mga verses sa sulat ni Apostol Paul. Okay? Verse 1, sabi po dito, kung gayon, ano ang sasabihin nating natamo ni Abraham na ating ninuno? Halimbawa, kung si Abraham ay ipinahayag na matuwid dahil sa mga gawa, pwede siyang magmayabang. Pero hindi sa iluhin. Ano ba ang sinabi ng kasulatan? Si Abraham ay nanampalataya kay Yahweh Elohim at dahil dito itinuring siyang matuwid.
Para sa taong nagtrabaho, ang bayad sa ginawa niya ay nararapat sa kanya at hindi masasabing walang kapantay na kabaitan. Pero, para sa taong hindi umaasa sa gawa kundi nanampalataya sa Elohim na nagpapahayag sa isang makasalanan bilang matuwid, ang taong iyon ay ituturing na matuwid dahil sa pananampalataya niya. Okay? So, medyo pag hindi mo napanood yung chapter 3, kakaroon ka ng hangin na bakit ganito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ang estilo po ng ating na kasanayan na pag-aaral na isinasagawa ng mga sekta, pagkabukas chapter 4, yun kaagad ang babanatan at yun na yung i-expand at ibigay noon sa mga tagapakinig. So, mga kapatid, sa Torah community, tiningnan po natin ang sitwasyon ng sulat ni Apostol Pablo. Ito nga ay isang sulat, isang liham niya para sa mga mananampalataya ng Roma. Kaya, minarapat po namin at inyo pong panuurin ang chapter 1, chapter 2 na pag-aaral. Kung kayo po ay magkaroon ng, kung nagkaroon po kayo ng curiosity ba, para maintindihan din ang aking sinasabi, para hindi po kayo magiging mapanghusga. Ayun po para hindi po kayo magiging mapanghusga sa mga idea o interpretasyon na inyong maririnig po mula sa akin sa gabi pong ito. Okay? So, dito, sinabi na hindi inahayag na matuwid si Abraham dahil sa gawa. So, dahil kung sa gawa na ihayag si Abraham na matuwid, pwede siyang magmayabang. So, ang verse na ito ay nagiging isang sandata ng mga anti-Torah o anti-commandments, ayaw sa kautusan. Dahil ito ang nagiging dahilan na nagiging panangga nitong mga nagtakwil sa kautusan na hindi kailangan sumunod sa kautusan kung ikaw ay naniniwala sa Diyos. Dahil si Abraham nga ay hindi itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng paggawa. So, kung hindi natin ito i-analisa ng mabuti, lumalabas na maniwala ka lang, pwede na. Kaya mayroon pong pananampalataya, once you are saved, you're always saved. So, mayroon pong ganon. Dahil kung naniniwala ka, hindi na kailangan ng gawa, hindi batayan ang gawa, kundi pananampalataya. Pero binigyan ito ng kahulugan o binigyan ito ng explanation ni Santiago na kung isang pananampalataya ay walang gawa, walang kabuluhan. So, ang titingnan po natin, ano ang gawa na tinutukoy ni Apostol Pablo na pwedeng maipagmamayabang. So, expand po natin ang ating pangunawa, no? Ang gawa po dito na pinatutungkulan niya ay yung pong ginagawa ng mga Pariseo, mga Hudyo, na nagmamayabang o sabihin na natin pinagmamalaki nila yung kanilang pagsunod sa kautusan o sa pagsunod nila sa batas na nagiging tuntunin nila sa kanilang sekta o sa kanilang reliyon. So, ang gawa po na tinutukoy dito ay hindi po yung gawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ano yung pananampalataya mo. Tuloy natin ang ating pag-aaral, mga kapatid, at muli nating basahin ang verse 1 hanggang verse 5. Dahil kanina po ay naputol nga. So, sabi dito, kung gayon, ano ang sasabihin nating natamo ni Abraham na ating ninuno? Halimbawa, kung si Abraham ay ipinahayag na matuwid dahil sa mga gawa, pwede siyang magmayabang. Pero hindi sa Elohim. Ano ba ang sinasabi sa kasulatan? Si Abraham ay nanampalataya kay Yahweh Elohim at dahil dito, itinuring siyang matuwid.
Para sa taong nagtatrabaho, ang bayad sa ginagawa niya ay nararapat sa kanya at hindi masasabing walang kapantay na kabaitan. Pero para sa taong hindi umaasa sa gawa kundi nananampalataya sa Elohim na nagpapahayag sa isang makasalanan bilang matuwid, ang taong iyon ay ituturing na matuwid dahil sa pananampalataya niya. So, ang sabi dito, kung diretso ka sa sinasabi dito at hindi mo unawain yung kabuuan ng sulat, nagpapakita o ang sulat ni Apostol Pablo ay magpapahiwatig na hindi na kailangan o hindi na importante yung gawa. At ang importante ay pananampalataya. So, mayroong mga pananampalataya na or grupo or sekta na nagtuturo, once you save, you're always saved. Dahil sa ang verse na ito ay naging sandata nila na nabasa na hindi kailangan ng gawa, kailangan is pananampalataya, at kung iyong ginagawa o dahil sa iyong gawa ay masasabing hindi na dahil sa grasya, kundi dahil nasa iyong pagsisikap. Kung kaya may mga nagsabi na hindi na kailangan ang kautusan. Ang importante is sumampalataya ka lang. So, medyo nahanging at walang clarity ang ganoong explanation, no? So, tingnan natin at i-analisa kung anong mga gawa ang pinatutungkulan ni Pablo dito sa sinusulat niya. Hindi mo pwedeng sabihin o i-process sa iyong pangunawa na ang gawa na tinutukoy dito ay yung paggawa ng matuwid na kung ano yung pinanampalatayanan mo. Kundi, ang gawa na pinatutungkulan niya dito na hindi na kailangan o hindi sa pamamagitan ng gawang ito ay ang ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sumunod sa batas. Ito yung gawa na pinatutungkulan niya. Dahil sabi ko na nga na ang sulat na ito ay para sa mga Hudyo na nasa Roma, na kung saan ang kanilang pananampalataya ay depende po sa pagsunod sa batas. Kung nakasunod ka sa batas, ituturing kang matuwid o isang kabilang sa bayan ng may pangako. So, yan po ang ating nakikita, no? So, ang sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham, itinuring siyang matuwid. Hindi sa pamamagitan ng kanyang gawa. So, ano ba ang pananampalataya? So, tingnan natin sa next, nito. Ano ba ang pananampalataya? Ano ba ito? So, ang pananampalataya, si Apostol Pablo rin ang nagbigay ng kahulugan sa kanyang sulat din para sa mga Hebrews. Sabi niya sa Hebrews chapter 11, verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Elohim ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos o ng Elohim, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi makikita. So, sabi ni Apostol Pablo,
ang pananampalataya ay isang paniniwala o pagtitiwala doon sa mga mangyayari na inaasahan na hindi pa nakikita. O kumbaga, pag sinabing pananampalataya ay paniniwala ito sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang sabi doon sa Roma, dahil sa kanyang pananampalataya, kaya itinuring si Apostol Pablo na matuwid. So, saan ba sumampalataya si Pablo? So, kanino sumampalataya si si Abraham? Kanino ba sumampalataya si Abraham? So, siyempre, sa Elohim siya sumampalataya. Yun po ang sinabi sa verse 3. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Yahweh Elohim, itinuring siyang matuwid. So, ano ba ang Elohim? Next. So, ano ang Diyos o ang Elohim? Then sumampalataya itong si Abraham. Ano ang kanino siya sumampalataya? Sa Diyos. So, ano ang Diyos? Ano ang Elohim? Sa John chapter 1 verse 1, ang sabi, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, ang kunin nating punto dito, ang sabi, ang salita ay nandun na sa simula at ang salita ay kasama ng Diyos o kasama ng Elohim at ang salita ay ang Diyos mismo o ang Elohim. So, ano ang Diyos? Ang Diyos ay salita. So, nang pasimula ay naroon na ang salita. Yun po yung sulat ni Apostol John sa kanyang pagkakaunawa tungkol sa Diyos. Ipinaliwanag niya kung ano ang Diyos. Ang salita ay kasama ng Elohim at ang salita ay Elohim. Balik tayo sa sitwasyon ni Abraham. Si Abraham ay sumampalataya sa Yahweh Elohim. Kung sa Bisaya, sa Ginoong Diyos. So, pinagi siyang pagtuo sa Ginoong Diyos, maoy nahimong hinungdan, yun ang naging dahilan na siya ay itinuring na matuwid, hindi sa pamamagitan ng kanyang gawa. Okay? So, ano ba ang Panginoon? So, ang Panginoon, ito po yung Yud-Hi-Waw-He na sa ating ginawang pag-aaral, ito po yung time and energy. Ito po yung energy. So, pag sinabing Diyos, ang sabi ni Apostol John, ang Diyos ay salita. So, ngayon, ito. Next. Ang Diyos ay Elohim, ay ang Diyos o Elohim ay ang salita. Yun ang sabi ni Apostol John. So, ang susunod nating gagawin, saan matatagpuan ang salita? Ganyan po. So, saan matatagpuan ang salita? Okay? Saan matatagpuan ang salita? O paano narinig ni Abraham ang salita ng Yahweh? Ganyan po. Kasi, kailangan po natin bumalik dito kasi ito yung naging foundation ng usaping pananampalataya. Then, pag hindi natin ito nasimulan o binalikan ang foundation kung bakit may sinabi na itinuring na matuwid si Abraham, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, yung gawa na pinutungkulan ng Apostol Pablo, yung pagsunod sa batas, kundi sa sa kanyang pananampalataya sa Diyos o sa Yahweh Elohim. So, nandun na, ang salita ay ang Diyos. At ang tanong, paano matatagpuan o saan matatagpuan ang salita? O sa sitwasyon ni Abraham, paano narinig ni Abraham ang salita ng Yahweh o ng Elohim, sa Yahweh Elohim? Paano nangyari? So kung atin pong basahin ang Genesis chapter 12, ang Yahweh Elohim ay nangusap kay Abraham.
So, pag sinabing nangusap, at mayroon na po tayong existing na pag-aralan na itong Yahweh at ang salita ay ang Elohim, ito pong Yahweh ay panahon, time and energy po ito. So, tumutukoy po ito sa sitwasyon kung saan naroon si Abraham at kung ano yung kanyang pangunawa o naging interpretasyon sa pangyayari na naging message sa kanya, gayon po naihayag ni Moses na sa kanyang sulat na ganun po nangusap ang Yahweh Elohim. So paanong ang salita ay narinig o natagpuan ni Abraham? Paano natagpuan ni Abraham ang salita o ang Diyos mismo? Na kung saan itong Yahweh, time at ano po ito? Panahon at energy. Time and energy po siya. So, ganito po yan eh. Sa pagkakaintindi ko ganito po yung ano niyan eh. Kaganapan mga kapatid, no? Example, may naganap sa iyong may sitwasyon sa iyong harapan. Through sa sitwasyon na nangyayari, magkakaroon ka ng interpretation sa pamamagitan ng pangyayari. Kung ito'y iyong pag-iisipan, kung iyong pagbigyan ng pansin. So, mangusap ang Yahweh at ang kanyang boses dito ay ang salita. So, ang Yahweh ay ang kaganapan sa pamamagitan ng energy kasi pag walang energy, wala ring panahon. Ano po ba? So, ang Yahweh ay ang energy. Sa pamamagitan ng naganap, siya po ay naroon. At ang kanyang salita o yung Elohim mismo ay ito po yung nasa loob ng tao. Kuha niyo po. Ang salita ay nasa loob ng tao. Ito mga kapatid. Ang existing na pagkakaunawa natin noon at ang tradisyonal na mga pagkakaintindi na umiiral na mga explanation tungkol sa Diyos. Pag sinabing Diyos, yun po espiritu. Ano po ba? Pero nung sinabi ni Juan na ang salita ay Diyos, pag sinabing salita, kaagad na naiisip ng mga tao, Biblia. Amin po ba? Para po sa kaalaman ng lahat, ang salita po, hindi po ang Biblia. No. Kasulatan po ito. Hindi po ito ang salita. Amin po ba? Ang salita po ay nasa loob ng bawat isa. At ang nangyari kung bakit may Biblia o may kasulatan, dahil yung mga nakikinig o tumutugon o nagbigay pansin doon sa salita na kanilang naririnig, sa kanilang saloobin, ay sumulat po sila. At ito yung kasulatan ng mga taong nakatanggap o tumanggap ng salita ng Diyos. Ang Biblia, hindi po ito directly na salita ng Diyos. Kundi, ito ay isinulat ng mga taong tumalima sa salita ng Diyos. Klaro? Ganyan po, mga kapatid, no? So, next. Ang Diyos o Elohim ay ang likas na mabuting pag-uugali na nagsasalita na nasa bawat isa. So, ganito yan mga kapatid ang sitwasyon. Pag may nangyari o every pangyayari na naganap sa iyong harapan, may mensahe
ang Diyos. Kung paano ka magtugon doon sa pangyayari na kinakaharap mo. So, ulitin ko. Ang bawat pangyayari na naganap sa ating harapan ay may mensahe ang Diyos. Every pangyayari. At yung mensahe niya kung paano ka mag-respond doon. Amin po ba? Kaya si Abraham itinuring na matuwid hindi dahil sa batas na kung ano ang batas na umiiral sa kanyang panahon, kundi tumugon si Abraham sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya dito sa likas na pag-uugali, mabuting pag-uugali na nagsasalita na nasa bawat isa o nasa kanya. Tumugon siya noon. At kung atin pong maaalala, si Abraham po ang natagpo ang taong matuwid sa kanyang kapanahunan. Bakit? Ang mga tao noon ay hindi na tumatalima sa likas na mabuting pag-uugali na nasa bawat isa. Itong si Abraham ang tumalima. At posibleng ang nag-exist na batas, yung existing na batas sa kanya, kasi pag may komunidad, may batas. Ano po ba? May batas po noon sa panahon ni Abraham. Dahil sa panahon nila Abraham, may hari. So pag may hari, may batas. Ano po ba? Kasi may rulers. Ganun po yun. Hindi dahil sa batas na existing noon, kaya itinuring si Abraham na matuwid, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. So ang pananampalataya ay tumutukoy sa hindi mga nakikita. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. So ibig sabihin, yung pong paniniwala mo sa likas na kabutihan na nasa sayo, na automatic ito na nag-a-assess kung ano ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon o bawat kaganapan na nasa iyong harapan. Automatic po itong mabuting pag-uugali. Kung iyo pong pakikinggan, kung ating pong pakikinggan, automatic po ito na magtatrabaho para sa ating magandang daranasin. Amin po ba? Amen. Kaya, ang batayan ng pagiging matuwid, hindi po sa existing na batas, kundi sa kung paano ka nag-respond doon sa sitwasyon na iyong kinakaharap. Hindi po ang batas na nag-exist ang magtanghal sa iyo na ikaw ay matuwid kung yun ang iyong susundin. Dahil ang batas ay sunod po yun na gagawin para maproteksyonan ang mabuting pag-uugali. Kaso sa panahon ng mga Israelita, sa kapanahunan ni Misaya, nabaliktad ang nangyari. Ang batas ang sinunod at nakompromiso ang mabuting pag-uugali. Dahil nagiging masama o nagiging hindi mabuti ang kanilang pagturing sa kapwa-tao. At tulad ng ehemplo ni Misaya sa isang lalaking ninakawan na hindi tinulungan ng Pariseo o ng isang Levita dahil may sinunod silang batas na kanilang may mga sila tuntunin sa kanilang pananampalataya. Kaya ang nangyari, ang batas ang naging dahilan kung kaya't hindi napakinggan ang mabuting pag-uugali na naka-built-in sa tao. Amen? Amen. Okay? Tulad ng nasusulat sa Samuel. Sa Samuel Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 9, diyan po unang nag-request
ang mga Israelita na magkaroon ng hari. At may statement dito na mismo ang sabi ng Panginoon kay Samuel, bakit nila kailangan ng hari? Ako ang hari nila. Sabi ng Elohim. Dahil sa mabuting pag-uugali, pag ito'y aktibo sa tao, ito ang magiging hari ng bawat individual. Amen po ba? At automatic po itong mabuting pag-uugali, gagawa po ito ng batas doon sa kanyang sarili. Ang mabuting pag-uugali ay malaya po itong makakagawa ng batas para sa katarungan at hustisya. Amen po ba? Okay? Sana naunawaan ito. Kaya may sinabing hindi kailangan ng hari. Pero ninais ng tao. At ang sabi ng Panginoon, yan talaga ang ginagawa nila mula nung kinuha ko sila sa Ehipto. Gusto nila ng may mamumuno. Ayaw nilang pamunuan sila ng Elohim mismo na nasa tao kada isa. Itong mabuting pag-uugali. Dahil nasusulat sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ginawa ang tao ayon sa kanyang wangis. Ang wangis dito ay ang Elohim at ang Elohim ay ang mabuting pag-uugali na kung saan ang tao ay ginawa sa larawan nito. Okay, next. Tuloy tayo. So, gaya rin ang sinabi ni David tungkol sa kaligayahan ng tao na itinuturing na matuwid ng Elohim pero hindi dahil sa mga gawa. So, next. Maligaya ang mga pinagpaumanhinan sa kasamaan nila at pinatawad sa mga kasalanan nila. Maligaya ang tao na ang kasalanan ay hindi na alalahanin pa ni Yahweh Elohim. Bakit sinabi ito ni David? Itinuring si David na matuwid. Yan po ang nasusulat. Itong kinote ni Apostol Pablo doon sa taga-Roma ay sulat po ito ni David sa Salmo 32, versikulo 1 hanggang 2. So, muli kong balikan yung punto na sinabi ko kanina na ang Biblia ay hindi po ang salita. Amen po ba? Dahil kung ipipilit ninyo na itong Biblia ay ang salita ng Diyos, wala pa pong Biblia sa kapanahunan ni Abraham. At kung ito ang salita, paano nakarating sa kanya ang mensahe? Amen. Amen po ba? Ganyan po ang logic niyan. Kung ipipilit ninyo mga nag-intindi na ang Biblia ay salita ng Diyos, paano nakarating kay Abraham ang salita ng Diyos? Na kung saan ang Diyos ay ang salita. Ito ang bigyan ko ng punto. Ang Biblia ay kasulatan ng mga taong nakatanggap o tumanggap sa salita ng Diyos. Kaya, ianalisa mo ito at unawain mong maigi nang magkaroon ka ng kalinawan tungkol sa Biblia at tungkol sa salita. Dahil ang salita ay hindi po ito, kundi yung pong nasa mga tao na tumalima sa mabuting pag-uugali. At even ikaw, bawat isa sa atin, nandyan sa iyo ang salita. Tulad ng sinabi ni Moses sa Deuteronomy 30, versikulo 11 hanggang 14. Sabi niya, wala ito doon sa iba yung dagat. Wala ito doon sa iba, sa langit. Ang salita. Yung kautusan. Ito ay napakalapit lamang sa inyo. Nasa inyong mga puso. At nasa inyong mga labi. Ibig sabihin, noon pa, itinuro na ni Moses na ang salita ay hindi yung sinulat niya, kundi
Yun ay mga naunawaan niya doon sa kanyang pagkatao bilang siya ang tumalima sa mabuting pag-uugali at isinulat niya iyon para i-ignite yung mga tao na kasama niya na tumanggap at tumalima din sa salita ng Diyos, sa salita ng Elohim na nasa bawat tao. Okay? Baka i-critics nyo ako, hindi niya naniniwala si Bro Roy sa salita ng Diyos. Naniniwala po ako sa salita ng Diyos. Naniniwala po ako sa salita ng Elohim. Pero hindi po nakabase sa kung ano yung sinulat. Dahil kung base po sa nasusulat po ang ating ipapairal, hindi na natin kailangan i-interpret. Ang kailangan po natin is i-memorize. Amen po ba? Amen. Ganito po yan. Pag nag-aral ka ng Biblia, kailangan mong unawain. So, kung unawain, wala dyan sa nasusulat ang salita. Nasa iyo pala dahil kailangan mong unawain. So, ito ay nagsilbing ignition para mapukaw yung maging active yung salita na naka-built-in sa tao. Hindi ito. Amen? Amen. Okay? Next. So, pero ang kaligayahan, bang ito ay para lang sa lahat, sa mga tuli o pati sa mga dituli? Yun yung sabi ni Apostol Paul sa mga taga-Roma. Dahil sinabi natin, dahil sa pananampalataya ni Abraham, itinuring siyang matuwid. Kailan siya itinuring na matuwid? Nung tuli na siya o hindi pa? Nung hindi pa siya tuli. Pagkatapos tumanggap siya ng isang tanda, ang pagtutuli bilang tatak ng pagiging matuwid niya dahil sa kanyang pananampalataya habang hindi pa tuli para maging ama siya ng lahat ng may mga pananampalataya na di tuli at maituring din silang matuwid. Si Amang Abraham, itinuring na matuwid bago nagpatuli. Yung tuli ay tanda ng pagiging matuwid. So, sa madaling salita, nililinaw ni Apostol Paul ang issue niya na siya ay nagtuturo daw na hindi na kailangang magpatuli. Dahil yung kanyang pagtutol doon sa katuruan ng mga Pariseo na kailangang magpatuli ay ginawang pagbibintang sa kanya na siya ay nagtakwil sa tanda ng pagiging matuwid. Kaya't nilinaw niya, kaya't may ganito siya statement para sa Roma, nilinaw niya na ang issue sa kanya na hindi po siya nagtuturo ng pagtakwil sa pagtutuli. Dahil ang tuli ay tatak ng pagiging matuwid niya dahil sa kanyang pananampalataya habang hindi pa tuli. Para maging ama siya ng lahat ng may pananampalataya na di tuli at maituring din silang matuwid. So, kung maging ama ng mga hindi tuli, si Amang Abraham, at ituring silang matuwid, hindi ibig sabihin na hindi na kailangan o tinutulan ni Apostol Pablo ang pagpapatuli. Kundi, nilinaw ni Apostol Pablo na hindi kailangang magpatuli ka bago ka ituring na matuwid. Dahil sa inuulit ko ito, ang estilo ng mga Pariseo, kailangang matuli bago ka ituring na matuwid. Ito'y tinutulan ni Apostol Pablo dahil hindi yan ang nakita ni Apostol Pablo na nagiging sitwasyon ni Amang Abraham bilang mananampalataya. Okay? At para maging ama siya ng mga tuli, hindi lang ng hahawakan sa pagtutuli, kundi pati ng may mga pananampalatayang gaya ng sa ama natin si Abraham habang hindi pa siya
tuli. Malinaw dito na yung mga naniniwala na di tuli ay para silang si Abraham na hindi patuli. At dahil si Abraham ay nagpatuli, ganun din ang hahantungan ng mga di tuli na nagpatuli. Wag niyo pong ikomplikado. Ginawa kasi, kinomplikado ang sulat ni Apostol Pablo at pinalalabas nila na si Apostol Pablo ay anti-tuli. Hindi po. Anti po siya na ang tuli ay ang magiging requirements para magiging matuwid. Kundi tanda po yun ng pagiging matuwid. Yan po ang klaro. So, yan po ay mababasa na po sa Roma 3, chapter 3 verse 30 na atin na po yung napag-aralan na ang lahat po ay tuli o hindi ay mga kaparehas. Wala pong tinatangi ang Panginoon. Kaya may mga pananampalataya na Hudyo lang ang maligtas. May pananampalataya na yung mga puti hindi maliligtas. Huwag na lang kayong maniwala kay Apostol Pablo kung ganun ang inyong paniniwala. Kasi may mga nakita ko, mga practices, na naniniwala sila kay Apostol Pablo, pero sila naman ay naniniwala na walang ibang maliligtas o walang ibang may karapatan na sumunod sa Torah, kundi ito lang mga Israelita. Okay? Next. Sa James chapter 2, verse 14, ganito po ang nasusulat. Basahin po natin kasi ito'y ginamit din ng mga anti-Pablo, no? Upang linlangin yung mga mananampalataya at siraan si Apostol Pablo na si Apostol Pablo ay balimbing. Ito po Sabi dito, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man yan siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uring pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang may isuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, klaro na ang gawa ay ang silyo ng iyong pananampalataya. Ang nangyari, yung gawa na mention doon sa verse 1 to 2 sa chapter 4 ay pinagbangga ito ng mga anti-Pablo na sinabi daw ni Apostol Pablo hindi na kailangan ng gawa. Na malinaw naman dito, sinabi daw ni Apostol Santiago na kailangan ng gawa. For clarification, ang gawa nga na pinatutungkulan ni Apostol Pablo ay yung ginawa ng mga paraseo na kung saan sumusunod sa batas na hindi naman akma sa panahon. Okay? Hindi po yung gawa sa pananampalataya. Nakuha niyo po, yung pananampalataya na pinatutungkulan, yung po yung salita na naka-built-in sa bawat isa sa atin at yung salita, yung po yung kautusan. Huwag kayong malito. Iba ang kautusan, iba ang batas. Ulitin ko ito. Ang batas ay ginawa para maipatupad ang utos o sundin ang utos. Okay? At the same time, ang batas ang magiging tagahatol
para doon sa mga sumusuway sa utos. Okay? Kaya, dito sa sulat ni Apostol Pablo, ang nangyari kasi, ginawang iisa yung kautusan at batas. Kaya, mga Christians na nagbabasa, wala na daw batas. Which is tama po. Yung batas po noon na hindi applicable ngayon ay hindi na po kailangan. Dahil ang batas ay ginagawa po siya base po sa sitwasyon na kinakaharap. Okay? Kaya, ang gawa na pinatutungkulan doon na hindi kailangan, yun po yung gawa ng mga parasiyo ng pagsunod sa batas na kung saan hindi naman akma. Na ang kailangan gawin ay pakinggan yung salita na nasa loob dahil yun mismo, automatic yun, gagawa po yun ng batas. Example, pag nasa sitwasyon ka, ikaw mismo, sa pangunawa mo, nakikita mo yan. May kailangan gawin at hindi kailangan gawin. At ang batayan mo, patas at makatarungan, ito, pag ginawa ko ito, mawawala yung patas, katarungan. Pag ginawa ko ito, may malalapastanganan. Kaya, sa bawat sitwasyon, nangusap ang Panginoon, nangusap ang Diyos, nangusap ang Elohim. Sa pamagitan ng mabuting pag-uugali, na siya mismo yun na nasa sa atin. Amen? At yun ang iyong paniniwalaan. Okay. So, sabi dito sa verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya at ipakita ko naman sa iyo ang aking mga gawa. Sumampalataya ka na ang Elohim ay iisa, hindi ba? Mabuti yan. Ang demonyo man ay sumampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang gawa? Okay? So, ito yung ginamit na verses ng mga anti-Pablo na magiging pruweba, ebidensya nila na mali ang ipinangaral ni Apostol Pablo. Pero mga kapatid, mali ang pagkaintindi doon. Dahil hindi po gawa sa pananampalatayang itinuro ni Santiago dito ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Roma 4. Kundi yung pong mga paraseo na kung saan naninira kay Apostol Pablo. At remember, sinulatan niya dito yung mga paraseo o mga nasa Romang Hudyo na nauna ng sinabihan ng paninira laban sa kanya. Yun po ang ating tandaan. Okay? Next verse. Tinanggap ni Abraham at ng mga supling niya ang pangako na magiging tagapagmana siya ng isang sanlibutan. Hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid dahil sa pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng batas. Dahil hindi naman ganito, mga kapatid eh. Ang uso kasi ngayon, ang sabi, inutusan tayo ng batas para sumunod. Ano ang nagutos? Batas. Tama ba yun? Gisugo ta sa balaod, sumapas mga Bisaya, gisugo ta sa balaod aros pagtuman ini. Kung balaod ang magsugo, kung ang balaod mo hinungdan, maong bisunod ka, nakita ba ang sincero o pagkamatinud-anon nga binuhatan?
Dili. Kay daghan ang mibuhat sa pagsunod sa balaod tungod kay balaod. Amen. Amen. Marami ang gumagawa at sumusunod sa batas hindi dahil gusto nila, kundi sumunod sila dahil yun ay batas. At ang nais ng Panginoon, gumawa tayo ng naaayon sa ating puso. Nang sa gayon, magkakaroon po ng good effect yung ating action. Dili ang balaod, hindi ang batas ang nag-utos sa atin, kundi ang Elohim. At ang mismong batas na ginawa ay ang Elohim mismo ang gumawa para proteksyonan ang mga sumusunod sa kautusan. Dahil ang ilalim sa batas, yung sumusuway sa batas. Pag ikaw ay hindi sumusuway sa batas, nasa itaas ka. Hindi ka ilalim sa batas. Tulad ng isang batas, no smoking. Sino ang ilalim sa batas ng no smoking? Yung mga smoker. Pero yung hindi naninigarilyo, yung hindi smoker, hindi sila ilalim doon. Kaya, ang bawat batas na ginagawa ay para sa mga sumusuway. Kaya para maintindihan natin, hindi ginawa ang batas para makilala, para kilalanin kang matuwid, kundi ang purpose kung bakit ginawa ang batas para parusahan ang mga umabuso at sumusuway sa utos. Example, pag isang magulang nagbili ng instruction, utos sa kanyang mga anak, lalagyan niya ng batas. At mag-function yung batas na ginawa niya pag hindi sinunod ang utos. Kaya ang batas ay ito ay magpapakita o mag-identify sa mga paglalabag. Hindi po ito ginawa para ituring o itanghal kang matuwid, kundi ang purpose ng batas para makita ang mga lumalabag. Kaya, yan po ang ating nakikita dito. Okay, next. So, dahil kung ang mga pagsasagawa ng kautusan, ang mga tagapagmana ay nagiging walang silbi ang pananampalataya at walang saysay ang pangako. Kung pinaagis pagsunod sa balaod, maway inungdan ang pagtuo. Kaya ang pananampalataya, ito po yung inner nature na hindi nagbabago. At ang physical nature po na always nagbabago, ito po yung batas. May dalawang nature. Yung inner nature, yung po yung pananampalataya sa likas na pag-uugaling matuwid na nasa sa atin. Yan po yung inner nature. Pag sinabing physical nature, yan po yung batas na ginagawa base sa sitwasyon na naganap. Bawat sitwasyon may pagbabago. Amin po ba? Amen. Sa katunayan, ang kautusan ay nagbunga ng puot. Mali po ang termino sa translation dahil nga pag sinabing batas, kautusan iisa. Kung ating pong intindihin sa katunayan, ang kautusan ay nagbubunga ng puot. Hindi po ang kautusan. Dahil ang kautusan po ay hindi po nagbabago yun. Ito ay batas. Yan po ang mga lapses natin nakita sa translation na ating ginamit ngayon dahil nirambol nila yung kautos at batas, ginawa nila iisa. Pero kung saan walang kautusan, wala ring paglabag. Kung walang batas, walang paglabag. Hindi ito kautusan, batas po ito. Okay, next.
Sa Roma chapter 3 verse 20. Sabi, walang taong mapawalang sala sa paningin ng Diyos o sa Elohim sa pamamagitan ng pagsunod sa batas dahil ang gawain ng batas ay ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. Yun na nga. Walang ibang purpose ang batas kundi ipamukha sa tao ang kanyang pagkakamali. Kaya hindi pwedeng walang batas. Pero yung batas na ginagawa ay sunod. Ano po yun? Sunod po yun na gagawin pagkatapos ng mga pangyayari. Dahil hindi po nakakagawa ng sitwasyon ang batas. Ang batas po ay ginawa dahil sa sitwasyon. Amin po ba? Amen. Kaya hindi ka pwedeng bumalik doon sa mga batas noon na kung saan wala ka sa kanilang sitwasyon. Dahil ginawa ang batas na yon dahil sa sitwasyon. Example, may batas yung cybercrime. Noon walang batas tungkol doon dahil wala pang social media noon. Ngayon meron na, kaya may naabuso doon sa social media, kaya ginawa ang batas na yon. Kaya kung yung tingnan ng pag may kalawakan, ang batas ay kasunod po siyang gagawin sa sitwasyon. Dahil bawat sitwasyon na nangyayari, kung may naaabuso at hindi nakita ang katarungan at hustisya, base sa sitwasyon na iyon, kung ano ang naabuso, doon po susunod ang batas para makita ang lumabag. At ang sino mang lalabag ulit ay magkakaroon ng parusa sa pamamagitan ng batas na nagawa. Amen. Next. Kaya sa pamamagitan iyon ng pananampalataya at sa gayon ay magsasabing kapahayagan ng walang kapantay na kabaitan. Sa ganitong paraan, naging tiyak ang katuparan ng pangako sa lahat ng supling niya. Hindi lang sa mga nagsasagawa ng kautusan, kundi pati sa mga may pananampalatayang gaya ng kay Abraham na ating ama nating lahat. So, hindi lang sa sumusunod sa batas po ito, kundi pati sa mga may pananampalatayang kagaya kay Abraham. Next, gaya ng nasusulat, inatasan kita bilang ama ng maraming bansa. Nangyayari ito sa harap ng Elohim na sinampalatayanan niya na bumubuhay ng mga patay at tumatawag sa mga bagay na wala na para bang umiiral ang mga iyon. So, ito po yung bumubuhay ng mga patay. Hindi lang po ito tumutukoy sa literal, kundi tumutukoy po ito sa pagkatao spiritually. Dahil yung pagkatao spiritually, yung espiritu ng tao, hindi po yun namamatay. At bubuhayin niya yun ulit sa ibang physical na tao. Amin po ba? Amen. Kaya may mga sa realidad, namatay na yung taong yun, pero yung pag-uugali niya ay nakikita mo pa sa kanyang mga apo o sa sino man na nakikita mo yung kanyang karakter. Dahil nature po yun at pamamaraan po yun ng nature. Yan po ang proseso. Okay? Next. Kahit parang imposible, umaasa pa rin siya at nanampalataya na magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya ng sinabi, magiging ganyan karami ng mga supling mo. Alam niya na parang patay na ang katawan niya dahil mga 100 taong gulang na siya at baog si Sarah. Pero hindi nanghina ang pananampalataya niya. Okay? Dahil sa pangako ng Elohim, hindi siya nawalan ng pananampalataya at nanghina, kundi nagiging malakas siya dahil sa pananampalataya. Kaya
naluwalhati niya ang Elohim. So, naniniwala talaga si Abraham na magkaroon siya ng anak dahil likas na kabutihan ang kanyang pinaniniwalaan at dahil doon, through sa kanyang nalalaman na kung yung titingnan, kung yung lawakan ng pagkaintindi ito, paano ginawa ni Abraham na mangyari into reality, magkaroon ng physical reality ang kanyang paniniwala, yung pananampalataya dito ay nagtukoy po ito ng pagsasagawa into imagination. Ini-imagine po niya at pinaniniwalaan niya at nangyari sa physical na realidad. So, yan po ang aking nakikita na ginawa ni Amang Abraham at ito din po ang ipinaunawa ni Apostol Pablo na paliwanag niya tungkol sa pananampalataya, kung ano ang pananampalataya na ginawa ni Abraham na kanilang sinabi niyang ama natin. Okay? So, at naging lubusan siyang kumbinsido na kaya niyang gawin ang ipinangako niya. So, kumbinsido siya na kaya niyang gawin. Okay? Dahil dito, itinuring siyang matuwid. Dahil naniniwala siya sa matuwid na pag-uugali at inalam niya ang proseso ng karunungan kung paano gagawin at pinaniniwalaan niya at nangyari nga into physical reality ang kanyang pinanampalataya. Next. Okay? Pero isinulat ang mga salitang itinuring siyang matuwid, hindi lang para sa kanya, kundi para din sa atin na itinuturing ding matuwid dahil naniniwala tayo sa kanya na bumubuhay muli kay Hawashai na ating Panginoon. So, yung sinabi ko kanina na bumuhay ng mga patay, yung Hawashai dito na binuhay dito kung paano po siya naniniwala at yung paniniwala niya ang kanilang tinangkilik sa ganung paraan na buhay po si Hawashai. Na itong Panginoon ay nagkahulugan po ito na magiging kanilang susundin kung paano pong inunawa o paanong inintindi ni Misaya ang kasulatan. At yan po ang sinabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17 na kung saan sinabi niya, hindi ako pumarito para sirain ang kautusan, kundi upang ito'y sundin. Okay? Hindi po niya sinabi, hindi ako pumarito para sirain ang batas. Kautusan po. So, kung yung titingnan, kinalaban ni Misaya yung mga Pariseo, kung ang batas at kautusan ay iisa, bakit pa niya kakalabanin na kung saan masugid itong sinunod ng mga Pariseo? Yan po ang ating ebidensya at nagiging batayan ng ating analisisyon na iba ang kautusan at iba ang batas. Kaya hindi mo pwedeng ipagsalit-salitan ang salita ng batas at kautusan dahil magkakaroon ka ng kalituhan. Ang kautusan hindi po nagbabago at ang batas ay nagbabago-bago po siya bago at sitwasyon at naa-assist po ito ng karunungan na kung saan built-in sa iyo. Okay. Next. Hinayaan ng Elohim na namamatay siya parang sa mga pagkakamali natin at binuhay siyang muli para maipahayag sa taong matuwid. Okay? Next. Wala na. So, dito po nagtatapos ang ating Romans chapter 4 at maraming salamat po sa ating lahat. Nawa po inyong ianalisa ang ating ibinahagi upang magkaroon po ng komparison sa inyong paniniwala tungkol sa inyong mga pangunawa o interpretasyon tungkol po sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Magandang gabi po. Shalom Aleichem.